nasa sanlibutan, ngunit hindi makasanlibutan. No? Ito po ay binahagi po sa atin ni Kuya Patrick. Na isa po dun sa verses na binahagi po sa atin, yung nasa Titus, na pinagkalooban po tayo ng kakayanan para po tumanggi, to say no sa lahat po ng mga bagay na hindi makamundo at mga bagay na hindi makamundo at mabuhay po tayo na may kabanalan sa ating harapan ng Diyos. Di ba? So, hindi po tayo sa mundo, kaya sabi tayo ito po yung mga alien na. Tingnan mo yung katabi mo, mga alien yan. So, iba na po tayo, no? Hindi po yung katotohanan. Kinilala po natin ang Panginoong Jesus, iba na po yung identity natin, iba na po yung sa buhay po dapat natin. Ngunit, ito yung katotohanan. Naniniwala ka bang maaari kang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos at hindi sa makamundo o makasariling pamumuhay? Na baka pagdating po ng linggo, we are very blessed. Praise the Lord. Diba? Dami po natin natutunan. Mamaya may sharing din. Marami po tayong na-share. Pero paano pagdating ng Lunes hanggang Sabado? Struggling pa rin ba? Diba? Parang pag Sunday, energized na energized. Kaya ko mamuhay ng sumusunod sa Diyos. Pero pagdating na ng Lunes, ay kipaglaban na. Pinipilit na. Pagdating ng Martes, Miyerkules, struggle na. Buti mo yung pagpapalit time, pag-pray. Tapos pagdating ng Huwebes, Biyernes, Sabado, gapang na. O kaya baka mamaya nag-compromise na po tayo. Pero sasabi ko sa Biblia, napagtagumpayan na po natin na ang mga makamundong katuruan sapagkat si Jesus na nasa atin ay siyang dakila at higit kumpara dun sa Espiritu na nasa mundo. At pakita po natin, sinasabi po sa unang Juan na dahil napagtagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung tayo daw po inanampalataya ng totoo sa Diyos, may sasabuhay po natin ito. Hindi po sa sariling effort, hindi po sa sarili nating talino, lakas o diskarte. So parang po nung sa men's kahapon, i-sharing kami para makapamuhay, maging consistent. Sabi ng isa, para hindi ako mag-mintis sa aking devotion, siguro i-google form ko na lang. Ang nakalagay doon sa data sheet yung kanya devotion para ma-apply. Pero maganda po yung mga ganun. Ngunit, kung makakalimutan po natin, sa pamamagitan ng pananampalataya kung pagtatagumpayan natin ang mga kasinungalingan ng kaaway at may sasabuhay po natin yung mga pagpapala ng Diyos. Baliwala. Kaya ngayon, matuto po tayo sa pagpapakita ng pananampalataya dito po sa experience po ng Panginoon ng kanya pong na-encounter yung 10 may keto, yung leper. So ito po yung pag-usapan natin para may sa buhay po natin ang katotohanan ito yung marks of a courageous faith. Diligan ko po ng courageous kasi lahat naman po tayo may pananampalataya. Iyan ba? Ngunit, pagdating sa application, ayan na. Marami po, alam natin dapat manampalataya sa Diyos, sumunod sa Diyos, ipagkatiwala sa Diyos yung buhay natin, pero pag nandiyan na sa mismong situation, tayo po ba'y titindig sa ating pananampalataya? O dahil nag-iisa na lang tayo dun sa trabaho, dun sa mga kaibigan, sa pamilya na hindi mananampalataya, titikot na rin po tayo. Ganun po ba yun? Kaya para makita po natin, ano po ba yung ginawa o na-experience ng Panginoon din, at ano po yung ating matutunan doon po sa nakalagay po sa Lucas 17:11-19. Okay? So basahin po muna natin. So verse 1, 11, sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Habang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketungin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari. Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Verse 15, nang mapuna ng isa
magaling na, magaling na. Nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito ay isang Samaritano. Hindi ba't 10 ang pinagaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang siya? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. So, minsan pag tinitingnan natin ay yung mga pananampalataya, mga ganitong encounter sa pananampalataya, nakaka-amaze, nakaka-bless. Pero maabay ba natin yun sa pang-araw-araw nating mga suliranin? O kailangan life and death situation ba lagi? Hindi naman po. No? Ito may pag-uusapan natin ngayon. Ang marka po no, matapang no, na pananampalataya ay una, yung may pag-amin, a faith that confesses. Pangalawa, concedes and yields. No? May pagpapaubay at pagsunod. Panghuli, a faith that celebrates, may pagpupugay. So mamaya makita natin, ganito ba yung expression ko ng pananampalataya? Nakikita po ba sa atin ito? Okay? Umpisahan po natin ang faith that confesses, sabi po dito sa verse 12. Habang papasok na siya sa isang nayon, no? Sinalubong siya ng 10 pentungin, tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Makita po natin bakit tumigil sila sa may kalayuan. Sapagkat sa kanilang pong kultura, may lupo, no? Sa time ng mga Hudyo, na pag ikaw ay may getongin, hindi ka pwedeng makihalubilo o kaniluhan. May sakit ka sa balat. Baka makahawa ka. No? So marahil sa atin po ay COVID. Di ba? Ilan tayo ng COVID. Di ba dati nung kasagsagan ng COVID, konting ubo lang. Kailangan ng face mask na magpa-swab test na. So ganun po sa kanila. No? Pag ikaw ay may sakit sa balat, hindi lang po physical yung problema mo. Social din. Hindi ka pwede makahalubilo kahit sa pamilya mo, sa mga taong nasa paligid mo, at pag ikaw ay dadaan, titigil ka sa malayo, at parang ipapamukha na, pagsisigawan mo pa na, ako'y marumi, may keto. Para yung mga tao, ng mga kasalubong mo, kahit hindi nila nakikita pa, na ikaw ay may keto, alam na nila. Anong pakiramdam po? Hindi ka ba parang magkahabag? Makita mo sa sarili mo na ikaw ay nangangailangan sa Diyos. So, sapagkat ito po yung sinasabi doon sa Levitico, no? Ang taong may sakit sa balat, na parang ketong ay dapat magsuot ng sirang damit. Parang tulubi, gutay-gutay. Huwag mag-aayos ng buhok. Tatakpan ang kanyang uso at laging sisigaw ng marumi ako, marumi ako. Hanggat siya'y may sugat, ituturing siyang marumi at sa labas ng kampo maninirahan ng isa. Isolated. No? So yung mga tao po may keto, sa time nila, hindi lang po siya problema sa kanyang pangangailangan pang araw-araw, problema siya doon sa sakit niya, problema din siya, siyempre, ikaw ay hiwalay sa mga tao. Kaya ganun na lang po yung kanilang pagsigaw sa Panginoon na, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Naiintindihan kasi nila yung sitwasyon nila. E tayo po kaya. Nakikita po ba natin? No? Hindi naman tayo may ketong, no? Wala naman may ketong yung katabi natin. Pero nakikita ba natin na nakakahabag din po ang ating mga sitwasyon kung wala tayo sa Diyos? O hindi, normal lang Ryan. Kasi mga kasama ko naman, wala din sa Diyos. Mukha naman silang masaya. Kaya ako, kahit medyo dumidistansya ako sa Diyos, kung may mga pagkakataon, nagkukulang ako ng pananampalataya, nagko-compromise ako sa kasalanan, nalalayo ako, nagdidistansya ako sa Panginoon. Hindi naman ako nakakabag. Nakakalungkot po yung gano'n. Sapagkat, kita natin, no, tayo po ba'y na-acknowledge natin na apart from God, sa lahat ng ginagawa natin, sa mga magulang, sa mga tatay, sa pagsuporta po natin sa mga nanay, sa mga kababaihan, na hindi tayo makapag-lead o makapag-support without the strength na nagmumula sa Diyos. So, pagdating sa pera, kahit na anong tipid mo, kahit anong pag-notes mo, paghahati mo nung
finances mo. Kung hindi ka ginagabayan ng Diyos, sasapat ba? O kulang na kulang? O kung kulang man yan, dahil nagtitiwala ka sa Diyos, kahit kulang yung yung finances mo, kaya ka namang iraos ng Diyos. May sa mga sitwasyon natin, kung may mga problema po ba tayo, no? Dadaanin ba natin sa sarili nating talino, lakas, diskarte? O makita po natin na, Lord, kailangan ko ng tulong mo dito kasi kung dadaanin ko lang sa aking kinagis ng talino, lakas, diskarte, magkakamali ako. At pag nagkakamali, ito-frustrate. Tama po ba? Pag maintain ang integrity natin, no? Kaya kung maging liwanag at kasinrayan sa trabaho, ibabahagi ko to sa kanila. Pero paano pag, ayan na, nagkakasala na, yung mga nasa paligid mo na doon ay, na questionable na yung integrity, nandaraya na, no? Pagpapasok ng trabaho, lahat late. Magpapalit ka rin, di ba? Eh, okay lang na late kasi hindi naman sila. Ganun po ba yun? Okay lang sumobra sa merienda, sa break time. Sobra din naman sila. Para mo integrity natin, wala Kristiyano. At yung pamumuhay po na kapuri-puri sa Panginoon. Ayun po yung pinangahawakan natin. O dinagaan natin sa service. No? Kailangan gawin ko to para pag ako ay gumawa ng service sa Lord, pagpapalain niya ako. Pero kung yung mga bagay po na ito, marami pa naman po. Sino, may naisip kayo mga sitwasyon o mga responsibilidad, gawain. Ang dinadaan niyo po sa sarili niyong kakayanan, nakikita niyo ba na walang patutunguhan to at kakabagabag po ang sitwasyon natin kung wala po ang Diyos. O hindi, kaya pa naman to Ryan sa mabibigat na problema na lang. Yung mga pang-araw-araw, hindi, kaya ko na yan, sanay na ako. Mag-ingat po tayo doon. Kapag ito po yung sinasabi sa aklat ng Juan. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. So malinaw po yung sinasabi rito. No? Kung tayo po ay hiwalay sa Diyos, kahit ano pong gawin natin, mapoprostrate lang tayo. Maaaring maging successful ka at the moment. Pero, kung hiwalay ka sa Panginoon, hindi ka mamumunga. Sabi po doon sa sumunod na version, fruit that will last. No? So, unti-unti, nakikitaan ka ng bunga, pero hindi yun nagtatagal. Sapagkat, ang pinakamahalaga, hiwalay ba tayo o konektado tayo sa Diyos? Ngayon po yung tignan natin. Paano naman tayo magiging connected sa Diyos? Pahalagahan natin yung ating devotion, yung ating prayer life. Kaya nga po, ang isang Kristiyanong hiwalay kay Kristo ay nasa mas masamang kalagayan kaysa sa isang makasaglibutan, hindi mananampalataya. Paano yun? Kasi nga po, nanampalataya tayo kay Jesus. Nandun po yung pangako ng victory, nandun po yung pangako ng kapanatagan. No, na kasama mo ang Panginoon, hindi ako matatakot. Ngunit, naniniwala tayo sa Panginoon, pero hindi natin isinasabuhay. Mas malala po tayo at torn po tayo sa mundo. Bakit? Kasi yung mga tao namumuhay ng makasanlibutan, hindi sila naniniwala sa Diyos, kaya normal sa kanila magkasala. Normal sa kanilang mag-compromise. Normal sa kanilang ilagay sa sarili nilang kakayanan yung pag-solve ng kanilang mga problema. Tapos tayo alam natin na pag pinagkatiwalaan mo, Panginoon, sa aking buhay, tutulungan niya ako. Hindi niya ako iwan, hindi niya ako mababayaan. No, ang Panginoon ang aking kasama, hindi ako matatakot kanino man. Pero hindi natin ina-apply. Nandun yung defeat, nandun yung problema. Yun po yung mga makikita po natin problema sa isang Kristiyano na hindi rooted kay Christ. No, puro na lang tayo problema, mapoprostrate ka, iiyakan na lang, bakit hindi ko mapanghawakan yung katagumpayan sa Panginoon? Eh, naniniwala naman ako sa Panginoon. Baka kasi po, detached tayo, o disconnected tayo sa Panginoon. So, yun po yun mas mahirap po yun. Di ba sabi nga ng Panginoon, hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Yung isa, kamumuhian mo, yung isa mamahalin mo, hindi pwedeng namumuhay tayo sa mundo, at the same time, mahal natin ang Diyos, pero mahal natin yung makamundong
pagnanais. Kaya marami pong Kristiyano, defeated, frustrated, broken, kahit na po nanampalataya sila, kasi hiwalay pa rin pala sila sa Panginoon. Alam mo yung pwede mo ma-experience na pagpapala, pero kung hindi ka nananampalataya sa Panginoon, guilty. Guilt na lang po yung ibabato sa atin ng kaaway. Kristiyano ka pa man din. Bakit yan yung mga na-experience mo? Kasi hindi po tayo connected. Kaya nga po, a faith that confesses, pagdating po sa courageous faith, does not begin when we face difficult situation. Kung tayo po ay may pananampalataya sa Panginoon, hindi mo yung ina-activate, hindi mo yung pinapatunayan pag nandiyan ka na sa problema. Pag kailangan mo ng kumilos, aayusin mo na yung problema. Hindi po na nag-uumpisa ang ating pananampalataya. It begins when we pray, surrender to our sovereign God, and admits that the challenge is far too great for us to overcome. Nasa pag-isip po natin, Lord, grasya mo lang po, pagpapala mo lang po, ang gagabay sa akin para matapos ko, mapagtagumpayan itong araw na ito. Lord, itong trabaho ko na ito, kalakasan mo lang po ito, pinagkakatiwala ko po sa ito. Yung mga tao pong kakaharapin ko, hindi ko po maaayos yung mga sitwasyon ko, ako lang. O masyado pa rin po tayo nagtitiwala sa ating sarili. Hindi, kaya ko po, hindi ko na kailangan ipag-pray. Ako naman ay, prepared, mature na ako, ginagawa ko na ito noon. Pag mag-share ng gospel, kabisado ko na yung 5 piece. Kabisado ko na yung bridge illustration. Pili na lang siya, anong gusto mo? Mabuting balita, masamang balita. O kung ano man, kabisado ko naman yung mga verses kaya ko makipag-debate. Ganun po ba yun sa sarili nating lakas? Pero ay nga po, hindi po kahinaan yung i-acknowledge natin na imposible sa sarili nating pamantayan, kakayanan, sa ating sariling talino, diskarte, para mapagtagumpay ng mga yun. At tayo po bilang mga Kristiyano, habang tumatagal, tumatanggap po tayo, lumalago tayo sa ating pagkakilala sa Panginoon, doon po natin mas makikita na mas kailangan nating dumipende sa Panginoon. Hindi yung tulad ng, ng bata na habang tumatanda, nagiging independent. Tayo sa Panginoon, habang tumatagal po tayo sa pananampalataya, mas nagiging dependent po tayo sa Kanya. At sinabi po sa Mateo, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Minsan po kasi diba yung pride, yung nag-iingad lang hindi ko pa ilalapit sa Panginoon ko, hindi naman ako masyadong nahihirapan. Hindi naman ako ganun nabibigatan, normal lang ito, kaya-kaya ko po. Kaya hindi ko siya ilalapit sa Panginoon. Kaya tuloy, hindi ka makareceive ng kapahingahan. Kaya pala kahit na ginagawa mo yung mga bagay-bagay para sa Panginoon, kuya, nagsuserve naman ako. Itong service ko ginagawa ko para sa Panginoon. Pero bakit parang restless ka? Bakit parang burden sa'yo? Yung ginagawa mo kung para yan sa Panginoon. Baka dito natin ina-acknowledge. Kailangan talaga natin na lakas na nagpapala sa Panginoon. Sapagkat sinabi na rito, isipin po natin ang utos ng Panginoon. Kung ikaw ay nahihirapan, gusto mo ng pahinga, anong dapat mong gawin? Matulog ba? Hindi. Ano po sabi na rito? Pasanin ninyo ang aking pamatok. At matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maabo at may mababang loob. Gusto mo ng kapahingahan? Sumunod ka, sabi ng Panginoon. Imposible naman yun. Di ba pag pagod ako dapat kakain, tutulog, papahinga. Pero para makatanggap ako ng tunay na kapahingahan, magpasakop ako sa Diyos. Pero ito yung pangako niya, Makatatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatong at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Na baka marami po tayo mga pinagdadaanan, mga kapatid, pero kailangan lang natin ipagkatiwala sa Panginoon, sumunod sa Panginoon. Na baka mamaya sinasarili natin yung mga problema natin, pero mag-involve na sa ministry. Makipag-usap na sa mga kapatid. Ito po yung lagi kong binabagay ito. Kausap kami ng kuya dito din.
Kung kaya hindi ko pag nag-share ng gospel, nare-refresh din ako. Na marami akong problema. No? Sino po ba rin walang problema? Taas kamay. Bigyan natin. Marami po tayong problema, pero pag tayo nagpaubaya sa Panginoon, dadalhin na tayo sa mga tao na mas mabigat pala yung pinagdadaanan. Hindi para ipamukha sa atin na bakit ka ganyan, hindi ka nagpapasalamat. Hindi po. Pero para makita po natin na hindi pa rin po tayo pinababayaan ng Diyos. Kasi kung sa sarili na lang po tayo nakatingin, sarili nating sitwasyon, mga pasanin, hindi natin yan itinataas sa Panginoon, mas mahihirapan po tayo. Huh? Kaya, pangalawa po, nandun po yung pagpapaubaya, concedes and yields. No? Kapag makita po natin, sabi niya sa verse 14, pagkakita sa kanila ni Jesus, malayo pa lang kasi sumigaw na sila, no? Panginoon, kahabagan mo kami. Ano sabi ng Panginoon? Lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari. At habang sila'y naglalakad, silang lahat ay bumalik at luminis. Pero pala sa first part, may pangangailangan ka. Sinabi mo sa Panginoon, Panginoon, ang bigat ng sitwasyon ko. Tulungan mo ako, ito yung nangyayari sa pamilya ko. Ito yung nangyayari sa finances ko. Ito yung pinagdadaanan ko. Pero yung instruction ng Panginoon sa'yo, hindi pala yun yung inaasahan mo. Di ba? Sila may mga kentong sila. Anong experience nila? Tipuin ba sila ng Panginoon para gumaling sila? Pero ano sabi agad ng Panginoon? O siya, pumunta na kayo dun sa mga pare, ipa-verify nyo na. Eh wala pang nangyayari. Nakaminsan po, tayo, naghihintay po tayo ng pagkilos, pagpapala ng Diyos, pero ayaw naman natin sumunod sa Diyos. Lord, susunod mo na ako pag binigay mo na sa akin ito. No? Ako naman ay maglilingkod. O kaya, Lord, magre-repent ako pag binigay mo na sa akin ito. Pero wala pa rin nangyayari. Kailan po sila nakaranas ng paggaling at paglinis? Nang sila'y naglakad. Kung sinabi ng Panginoon, sumunod sila. No? Kaya makita rin po natin, ano rin po yung isang bigat dito? Kasi baka kailangan lang pala sumunod. Pwede ba yung blind faith? Ryan, na pag sinabi, sunod na lang ako kahit na ito yung pakiramdam ko, basta susunod ako na ng palataya ko. Hindi po. Ang basehan po natin yung salita ng Diyos. Makita po natin dito, ayan, nakailan po yan. No? Kung familiar po kayo dun sa story ni Naaman, sa 2 Kings po yan. Si Naaman po, isa po siyang general o commander ng Aram nation. Kalabang bansa. No? Tapos, nakausap na po rito yung alipin na Hebreo. Sabi ng babae na alipin, kung makikita lamang ng aking amo, si Naaman, yung propeta po sa Samaria, siya po ay gagaling. So, siya may sakit sa balat eh. At dahil siya po ay isang victorious leader, sinabi niya rin sa hari, pinayagan siya ng hari, sige, pumunta ka rin sa kaaway nating bansa. Ito yung letter na pinapayagan kita sa yung mga rule. Ayan. So siya, desperado siyang bumalik. Ayan. Napakahalaga po yun eh. Makita po natin lang yung pangangailangan natin. Pumunta siya doon sa kaaway na bansa, sa Jerusalem. Pagpunta niya ron, gusto niyang makausap, ay expectation, sabi nung alipin na Hudyo, no? Pag nakita po siya nung propeta no? Sa Samaria, siya po ay gagaling. So, siyempre, pagpunta niya, ina-expect niya, maka-face to face niya yung prophet. Pero anong nangyari, kung mababasa niyo po yung 2 Kings, hindi siya hinarap ng propeta. Ang ginawa, pinadala yung servant ng propeta. O sabi ni prophetess Elisha, gawin mo to. So siya, bilang commander, nandun yung pride. Nung sabi niya, maglub-lub lang ako sa lawa sa ilog ng Jordan. Eh, may mas maganda pang mga ilog sa amin. So parang illogical, walang sense yung pinapagawa sa akin. Kaya sabi ng likod niya, ngunit, lumapit ang mga utusan niya at sinabi, Amo, kung may pinapagawa po sa inyo na malaking bagay ang propeta, hindi ba gagawin ninyo ito? Pero bakit hindi nyo magawa ang sinabi niya na magugas at gagaling kayo? So sumunod siya, kahit na parang lapag, talaga ba pag sumunod ako sa Panginoon? Ang bigat ng problema ko talaga ba kailangan ko lang mag-pray at magtiwala sa Panginoon?
Kailangan mo ba mag-meditate at sumunod lang sa utos ng Diyos para maayos yung problema ko? Na parang minsan, hirap gawin. Pero, tanongin pa natin yung ating sarili. Pagdating po ba sa atin? Ayaw mo din bang sumunod sa katotohanan na nakasulat sa salita ng Diyos kahit hindi mo pa ito naunawaan? Hindi pa mag-make sense sa atin. Sinabi sa Biblia, bless those who persecute you. Inaaway na nga ako, inaalipusta ako. Ipagpipray ko ka sila, pagpapalain ko. Grabe naman yun. No? Do not retaliate. Pray for them. Do good to those who persecute you. Sabi, di ba? Kasi pagkawa mo ng mabuti, parang nilalagyan mo raw sila ng bata ng uling sa ulo. Hindi, nalaman ko. Nagrabyado ko eh. Kailangan ilaban ko yung sarili ko, makabawi man lang ako. No? Sabi, pag sinampal ka, ang gagawin? Overview, kabila. Grabe naman. Gusto ko pag sinampal ako, sampalin ko din. Hindi ba yan? Ngunit, isa pa, mamuhay ng may integrity. No? Sinisilip ka, pinupuna ka, ay para siguro hindi na ako masyadong pansinin, awain, persecute. Siguro, magpakompromise ako pa unti-unti sa kanila. Gawin ko rin yung mga ginagawa nila. Maglingkod. Kahit na hindi naman kalingkod-lingkod yung tao. Nagagawa ba natin yun kung ay sinasabi ng salita ng Diyos? At makita po natin, ito po yung mga halimbawa sa Biblia, na sila ay sumunod sa Diyos kahit na parang hindi nag-make sense. Gumawa ng barko si Noe bilang pagsunod sa babala ng Diyos. Gumawa siya ng barko. Ano po yun? Gumawa ka ng barko. Kung gagawa ka ng barko, saan pinalagay? Tabing dagat. Ba? Ito, nagawa ng barko doon sa may tuktok ng bundok. At hindi niya pa na-encounter, wala pang po sa history nila nun, yung baha. Pero sumunod lang siya sa Panginoon, ako gagawa ng barko. No? At yung isa pa dito, yung barko ginawa niya walang timon. Walang pang-sail o panglipat ng direksyon. Parang kalutang-lutang lang yun. Ay, yung utos ng Panginoon, ginawa yun ni Noe. At naligtas siya. Si Pedro din, puyat magdamag. Kakatrabaho, kakapangisda. Tapos walang nakuha isda. Kasi gabi naman talaga dapat mangisda. Ganun ka-active yung isda paggabi. Ngunit sinabi ng Panginoon, ihagis mo sa pangpang. Grabe naman, Lord. Ikaw nagtuturo, ako yung mangingisda. Kaya pag ganun na, parang pag may nakikialam sa trabaho mo, na hindi naman yun yung trabaho niya, nasabihin mo, sige nga. Pero si Pedro, gano'n. Siya yung mangingisda, siya yung tigapagturo. Pero sinabi ng Panginoon, ihagis mo yung lambat, hindi pa doon sa malalim, sa pangpang. Pero kahit na mukhang imposible para walang patuturuan, sumunod si Pedro. At doon niya po na-encounter yung pagpapala, no? Na ultimo mapunit na masira na po yung net nila para lang hilahin yung isda. At pagkatapos niya na-acknowledge, sabi niya, Panginoon, lumayo kayo sa akin, isa ko makasalanan. Ganun din kay Abraham. Yung anak na pinag-pray mo, hinintay mo ng ilang years, 25 years po yun, no? No, na parang wala nang patutunguhan. No, nag-compromise na siya. Pinagulan niya na si Sarah. Si Hagar, no? Nagkaroon na siya ng anak kay Hagar, si Ishmael. Pero sabi ng Panginoon, hindi kay Ishmael ko sasagutin yung aking pangako sa iyo. No? Bibigyan kita ng anak. Ngayon, binigay ng Panginoon. Tapos biglang hinihingi ng Panginoon. Ano kaya mararamdaman natin kung tayo nasa ganun? Lord, pinag-pray ko naman. Ibinigay mo, tapos ngayon, hinihingi mo ulit sa akin. Susunod ba tayo? Pero inalay po ni Abraham ang kanyang anak sa Panginoon. At bago niya papatayin yung anak niya, pinigilan na po siya na anghel ng Diyos. At sinabi doon, alam ko Abraham, ngayon, no, napatunayan na ikaw ay nananampalataya at may takot sa akin. Na hindi mo itinala, no, na hindi mo winiduhon na ibigay ang iyong anak bilang pagsunod sa akin. Eh, lang yung tanging anak niya, no, na iniisip niya, ito lang yung tigapagmana ko, dito lang, pero ibinigay niya pa rin yun sa Panginoon. And lastly, ang Panginoong Jesus. No, ang Panginoong Jesus nung sa Garden of Gethsemane, alam niya, huhulihin siya, paparusahan siya, papatayin siya.
Pero ano sabi niya? Not my will, but your will be done. Pinagkatiwala niya yung kanyang sarili sa plano ng Diyos Ama. At sinasabi nga po doon kanina sa Pilipos, no? Kahit siya po ay anak, no? Pinakita niya po sa atin yung tamang pagsunod. At yung pagsunod na yun hanggang kamatayan. So kung si Jesus po ay sumunod sa utos ng Ama, sapagkat nananampalataya siya na maganda yung plano ng Diyos Ama, tayo pa kaya? Dito mahirap kasi yan, Ryan. Kasi meron tayong ego. Yeah. No, meron sa ating pride na nagiging hadlang para hindi po natin ma-encounter yung pagpapala ng Diyos. Isa-isayin natin, ano ba itong mga ego na ito? Sa pagdating of exalting ourselves above God, believing we know better than God and resist His guidance. Lord, gusto ko ganito yung gawin mo sa buhay ko. O hindi yung sinasabi sa Biblia, parang ayoko na, hindi ko yan ay according sa preference ko. O na mas magaling pa tayo sa Panginoon, Lord, ganito yung gawin mo sa buhay ko. Pangalawa, guarding ourselves from being humble, ayaw magpakumbaba. Ayaw umami ng pagkakamali at ayaw mag-repent. Bakit? Leader pa man din ako pag nalaman nila yung kasalanan ko. No? Ang mahirap po kaya sa leader mag-sorry. Mag-accept ng pagkakamali. Ngunit, kung hindi naman po natin gagawin yun, magiging matigas ang ating puso. Magiging unrepentant po tayo. Bakit? Pinoprotektahan natin yung sarili natin na maturuan ng Diyos. At yung panghuli, overestimating our own righteousness. Tulad po ng mga Pariseo na sila lang yung magaling sa kanila paningin. No, may binigay pong halimbawa ang Panginoon na ito. Na yung sa pananalangin, yung isang Pariseo pumunta doon sa templo. At sinabi niya, Panginoon, nagpapasalamat ako. Sapagkat ako ay nakakasunod. Hindi ako nagkakasala. No, nakakapagbigay ako ng ikapo. Ako po yung 2 beses sa isang linggo na nagpa-fasting. Hindi ako magnanakaw, hindi ako adultery, hindi ako katulad doon. Kasabay ka nun. Hindi ako katulad doon na isang tax collector. So, lumapit siya sa Panginoon para magyabang. Pagpalain mo ako, Panginoon, nakakasunod ako 100%. Ganyan. Pero, yung isa naman, yung tax collector, ano po sinabi doon? Na habang siya, yung tax collector, hindi man lang makatingin sa langit. Habang nakayuko, pinapalo niya, dibdib niya, sabi niya, Panginoon, kaawaan mo ako isang kasalanan. At anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Sino sa kanila ang tunay na nakatanggap? O, nakapanatagan. Di ba? Ang nakatanggap doon, yung tax collector. Baka kasi minsan, ang tingin natin sa Panginoon, lalapit ako sa Panginoon kapag nagawa ko ito. No? Very proud ako na mag-claim ng promises ng God kung ako ay may mga accomplishment. Parang, Lord, ginawa ko to, bayaran mo ako. Hindi po gano'n. Na lahat po tayo under the grace of God. Kaya po, ito yung magandang mga pangawakan natin. Obedience is our responsibility. The outcome is God. Ano po sabihin? Tayo po dapat ay tinawag na sumunod at magpaubaya sa pagkilos ng Diyos. Hindi baliktad. Minsan tayo may gusto, Lord, gusto ko ganito yung outcome. Ganito yung pagyaman ko, ganito yung mangyari sa pamilya ko. Tapos, ang gusto na natin sumunod ay ang Diyos. Lord, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to. Pero baliktad na, baka tayo na yung Lord ng ating buhay. Again, obedience is our responsibility. Pagkatiwala natin kung paano aayusin ng God yung mga pinagpipray po natin. Ipagkatiwala natin paano i-orchestrate ng God yung mga sitwasyon po natin. Kaya mag-obey po muna tayo. Okay? So, a faith that concedes and yields. Courageous faith chooses God's guidance over human reasoning. God's wisdom over personal logic. And God's strength over self-reliance. Obeying even when it seems unpractical or illogical because God has spoken. Ang tunay na pananampalataya, hindi kailangan mag-make sense muna sa atin. Pero dahil sinabi ng Diyos, nakasulat sa Biblia, sumunod po tayo. Na minsan parang, talaga ba? Mag-iisip pa tayo, magkadahilan pa
tayo sa Diyos, kailangan maging praktikal. Kailangan na ayon sa aking pag-unawa. Pero ano sabi sa Biblia? Na ang kanyang kalooban ay mas mataas. Ang kanyang pag-iisip ay mas higit na mataas kumpara sa ating pag-iisip. Sa Isaiah, no? For His ways is higher than our ways. For His thought is far above our thoughts. Mas magaling po ang Panginoon. Di ba natin maintindihan? Bakit pinapahintulutan? Bakit ito yung pinapagawa sa atin ng Diyos? Bakit parang nakatapakan yung aking ego? Bakit parang lagi na lang kailangan mo mag-humble down, mag-repent? Pero may tinuturo po pala sa atin. Ang huli, yan. Mark of a courageous faith, faith that celebrates. At maaring ito po ang ating madalas na nakakalimutan. Napapunan ang isa sa na siya'y magaling na. Nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito ay isang Samaritano. Hindi ba't 10 ang pinagaling? Tanong ni Jesus, nasaan siya? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? No? So makita po natin, bakit gano'n? Lahat po sila nag-exercise ng faith. Tama ba? Kasi lahat naman sila sumigaw, humingi ng tulong sa Panginoon. Lahat sila naglakad. Pero bakit isa lang? Naisip po ba natin? Bakit kahit lahat sila sa ay pinagaling sa kanilang etong, lahat nakareceive ng pagpapala, isa lamang, isa pang Samaritano. At ano ang isang Samaritano sa paningin nila? Itinuring ito na hindi gaano religyoso, ang siya pang bumalik upang magpuri sa Diyos at magpasalamat kay Kristo. Sapagkat mag-ingat din po tayo mga kapatid. Baka mamaya marami tayong answered prayer. Pero pagkatapos po natin ma-receive yung answered prayer na ito, ano po yung responses natin? Balik pa rin ba tayo sa ating mga dating gawin? Na mag-iingat lang tayo mamuhay na may kabanalan kapag may pinag-pray po tayo. At pag binigay naman ng Diyos yung pinag-pray natin, yan na naman, negligent na naman, wala na namang disiplina sa mga ginagawa, nakalimutan na naman na ipagkatiwala sa Diyos yung mga pangangailangan. Kaya, yun, paikot-ikot lang. Balik sa kasalanan, hihingi ng tulong sa Diyos, gagabayan ng Diyos, at pagkatapos, balik na naman. Ganun po yung nangyari sa bayan ng Israel, no? Noong time po nila sa Judges. No? So sila, pagpapalain sila ng Diyos, makakalimutan po nilang manampalataya sa Diyos, gagawa sila ng mga Diyos-Diyosan, ipapasakop sila ngayon ng Diyos para ipamukha sa kanila na mali yung inyong sinasamba. Tatawag na naman sila, Panginoon, naintindihan po namin, mali po kami po'y namuhay in adultery. Iligtas niyo po kami, magpapadala ang Diyos ng kanyang mga judges, ililigtas sila, at ayan na naman, makakalimutan nila na pinagpala sila na Diyos. Baka ganun din po sa atin. Baka kaya hindi po tayo makapamuhay o maging confident na kaya mo mamuhay ng may katagumpayan, ng may kabanalan for the whole year, for the whole days. No? Baka mamaya for the whole afternoon lang. Kasi yung puso natin, nakakalimutan magpasalamat sa Diyos. Kasi ang puso nagpapasalamat, patuloy po sa pagsunod sa Kanya. After receiving God's blessings, do you return to Him with praise and thanksgiving? Or do you move on and forget the one who blessed you? Kaya check po natin yung heart natin. Hindi naman ibig sabihin na nag-pray ka na ng pasasalamat, tapos na. Pero yung buhay na may pasasalamat nakita sa atin. Kasi kung tuloy tayo nagpapasalamat sa Diyos, magre-repent po tayo. Po ba? Kung tuloy po tayo nagpapasalamat sa Diyos sa mga answered prayer, mas lalo po tayo lalapit sa Kanya at hihingi po ng ating mga pinag-pray. Nakita, sinagot ng Panginoon yung panalangin mo, tapos hindi ka na lumapit ulit sa Kanya. So, para makita po natin na kailangan talaga natin ng Diyos sa ating buhay. When we take time to rejoice in the giver and not just the gifts. Isang gano'n kasi, pag na-receive yung blessing, tapos na. Pero nakakalimutan, tignan yung nagbibigay ng pagpapala. We please the Lord as well as enjoy the spiritual healing that comes from
gratefulness. Sapagkat sinabi po niya rito, sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Hindi lang po physical healing, spiritual din. Yung sinabi niya po no, na pinagaling yung pagiging galing, pagiging magaling, kasama po doon yung pagiging buo. Sapagkat, nakakalungkot man, marami pong tao, maraming Kristyano, lumalapit sa Diyos para sa mga physical, material na pangangailangan. Ngunit pagdating sa kanilang spiritual na kondisyon, hindi po nila tinitingnan nyo na kailangan ayusin. No, lalapit lang sa Panginoon pag may problema, sa pera, sa pamilya, sa sarili, pag may sakit. Pero pag pinagaling ng Panginoon, wala na. No? So sa Calao, may encounter kami nun dati. No? So parang nagkaroon na siya ng sakit sa bato, bedridden na. Sabi, puntahan nyo, sige, punta kami. So sinara namin ng gospel, tapos tumanggap naman siya, tapos may nga, nag-prayer acceptance, nagpapapray, every time pupunta kami, pinag-pray namin. No? Pero nung bumalik, yan na. Balik dun sa inuman. Wala din. Kasi baka mamaya, gano'n din yung ating pag-iisip. Na magpipray po tayo, may tayong tulong sa Diyos para sa mga material, physical na bagay. Pero pagdating sa estado ng ating kaluluwa, hindi po natin siya nilalapit. At ang indicator nun, yung pasasalamat sa Diyos. Kaya ano maging tugon natin? Challenge po sa atin. Sabi po yan sa unang Thessalonica, no? To rejoice always, pray continually, and give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Kasama yan lagi po yung sa Romans 8:28, no? That in all things God works for the good of those who love Him. No? So, huwag pa natin kakalimutan yung nakikita ko yung mga nagpo-post no? That God works for the good. No? In all things, God works for the good. Pero may kasunod yun eh. To those who love Him, to those who are called according to His purpose. Ang sa lahat ng bagay kumikilos ang Diyos para sa ikabubuti ng mga tao nagmamahal sa Kanya. Kung hindi po tayo nagmamahal sa Diyos, pwede ba natin sabihin na maganda ang patutunguhan nito? At sinabi niya sa kanilang, tinawag niya ayon sa kanyang magandang layunin. O kung nagmamahal tayo sa Panginoon, palataya po tayo sa Panginoon, kahit ano po yung nangyayari sa buhay natin, tiwala tayo, maganda yung kanyang layunin. Pero kung hindi po tayo nagmamahal, nagtitiwala sa Diyos, mahirap po yung panghawakan. Okay? Kaya yun po yun, no? Kung tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon, lagi kang magalak. Lagi ka rin manalangin. At lagi kang magpasalamat sapagkat sa lahat ng nangyayari, alam mo, kumikilos ang Diyos para sa sitwasyon. Sa ikabubuti mo. Kaya po, a faith that celebrates, no? A courageous faith rests confidently in the Lord, trusting that He is sovereign and in control. This confidence is expressed through gratitude and joy, turning every situation in a testimony of God's faithfulness. Na sa ating pong pamumuhay ng mga pananampalataya, bakit ka nagpapasalamat kahit na hindi maganda yung sitwasyon mo ngayon? Kasi tiwala ka. May ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Hindi ka na pababayaan, hindi ka na iiwan. Ang pagpapala niya ay sapat sa ating mga pangangailangan. Kaya nga, sabi ng Apostol Pablo, kaya aking lalong ihahayag ang aking kahinaan, sapagkat sa aking paghahayag, mas nadadakila ang Diyos. Bilang sama rin po, no? The mark of a courageous faith is a faith that confesses one's helplessness and acknowledging the need for God's help. Na hindi ko kaya, no, mapagtagumpayan ang lahat ng ito kung babalik ako sa sarili kong kakayanan, talino at diskarte. A faith that conceding or yielding to God's perfect will, even though it seems impractical. Hindi siya nag-make sense ngayon, pero dahil sinabi ng Panginoon, susunod ako. A faith that celebrates God's goodness and
faithfulness, remembering every answered prayers and becoming an encouragement to others. No, kaya tayo po, may mga sharing tayo, may Bible study, may cell group po tayo. Hindi lang po para magkita ng mga problema, hinanakit po, hinanain natin sa buhay. Pero para ma-encourage din tayo. Hindi naman para magpabigatan ng kasalanan o ng problema. Wala ka sa akin, mas mabigat yung problema mo. Ganun ba? Wala ka sa lolo mo. Hindi naman ganun eh. Pero para maipag-pray natin ang bawat isa, at sa bawat kasagutan ng Panginoon, na-encourage tayo. Pupunta ka ba sa fellowship, no? Na mga kasama mo, puro lugmok sa problema, pero walang blessing. Di ba nakakaumay yun? Ako ba? Pero pag ang fellowship mo, puro may problema, pero pagkatapos ng answered prayer, baka talagang kumikilos ang Diyos dito Dito ako sa mga kapatid na ito. Kasi nakikita ko na kumikilos ang Diyos sa buhay nila, titignan ko rin, paano ba sila sumunod? Paano ba sila manalangin? Paano ba sila manampalataya sa Diyos? Kung gusto natin ma-encounter yung kasagutan na kanila rin na-receive, makita po natin, ito yung po yung purpose bakit kumikilos ang God sa atin. We celebrate for every answered prayer, we celebrate for every good things na ating po na-receive. No? So para sa ating guide question, so ito lang mo, ang picturean nyo na lang sakali. No? Sa anong mga sitwasyon o pagsubok ka madalas pinanghihinaan para mahintay ko sa pinanghihinaan ng pananampalataya sa Diyos. So, hindi po masama, no, na-acknowledge natin. Ang tanong lang, nire-repent pa natin, nilapit natin sa Panginoon. And alalahanin natin, ano naman ang mga pagpapalang tinanggap mo sa Diyos nang ikaw ay nagdesisyong manampalataya sa Kanya. Baka mamaya kaya hindi po pala tayo grateful. No, hindi po tayo masigla sa pagpupuri sa Panginoon kasi nakakalimutan natin na sinagot pala ng Panginoon, yung panalangin ko. Nung nag-aaral ako, tinulungan pala ng Diyos. No, yung sa pamilya ko, binigyan pala ako ng gabay ng Diyos para mag-lead. No, yung kagalingan ko, pinagaling pala ako sa Diyos dito nung nanampalataya ako sa Kanya. At marami pa po bagay. Okay po, so tayo muna ay manalangin. Let's pray, Panginoon, salamat sa iyong kabutihan, katapatan, tunay nga ang aming pananampalataya sa inyo, ang aming gabay at sandata, at itong pananampalataya na ito, ang siyang naging tagumpay po, katagumpayan namin sa mundo. Tulungan niyo po na hindi po kami maliit, hindi po namin ma-exercise ay sa buhay ang pananampalatayang ito. At kung kami po ay nagkukulang sa aming pananampalataya, sa buhay, sa pagsunod sa inyo, tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon ng boldness ay apply ito at makita namin na kayo po ay tapat sa iyong mga pangako. Kailan may hindi kayo sumuko sa amin, kailan may hindi nyo kami iiwan, kailan may hindi nyo kami pinabayaan. Tulungan niyo po kami na mabuhay, na may pagtitiwala, at sa aming pagsunod, gamitin niyo rin po kami bilang liwanag at asin, mga patutuo ng iyong katapatan sa mga tao nasa paligid po namin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, at tayo po ay maghanap po ng ating mga small group, kahit tatluhan lang po. Sige po, tayo po man yung proceed, meron po tayong 15 minutes po para po sa pag-usapan po na. Ito po mga tanong po. Marami